problema sa mga pagbaha, perennial problem sa flooding, lalo na po sa Metro Manila. Kasi sabi ng isang tanyag na arkitekto, si Architect Palafox, isang tanyag mga kababayan na urban planner, for planning niya, not climate change, sinking Metro Manila. Siyempre. So, ang nangyayari, pati yung miseries ng ating mga kababayan, ginagawang negosyo ng mga kurakot na politiko, ng mga taong gobyerno po. Yan ang katotohanan dyan. DILG, higit 57,000 informal settler families na ilipat mula sa bahaing lugar. Kasama ito sa ginagawa na ngayon. In a release, DILG reaffirmed its commitment to flood risk reduction in line with President Ferdinand Marcos Jr.'s directive after he noted that many parts nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung problema sa mga pagbaha, perennial problem sa flooding, lalo na po sa Metro Manila. Kasi sabi ng isang tanyag na arkitekto, si Architect Palafox, isang tanyag mga kababayan na urban planner, for planning niya, not climate change, sinking Metro Manila. Yan report kahapon pa lang. Umulan naman kahapon, ito na yung sitwasyon mga kababayan. Yan, report ng Manila Standard. In photos, along with heavy rains, the stretch of Taft Avenue in Manila is flooded again, causing a sudden slowdown in traffic 2 p.m. kahapon. Ito yung sinabi, mga kababayan, ng bantog na architect urban planner na si Filino Palafox Jr. Totoo din niya yung climate change. But it is not the main reason Metro Manila is underwater every year. If we acted on the plans we have had since the 1970s, our cities would be far more resilient today, even with stronger storms. Said Palafox about the worsening floods. Nasabi niya, ito man-made disaster, driven less by nature than by political short-sightedness. Matagal na itong sinasabi ni John Palafox. Wala mang makinig sa kanya. Kasi mas malakas yung korupsyon kaysa sa solusyon. Yan ang katotohanan dyan. Mas ginusto ng mga leaders yung may problema lang. Kasi sa problema, doon sila kumikita. Pag laging may problema, may alokasyon na pundo. Yung miseries mga kababayan ng mga tao, tulad nito na mga lumilitaw sa baha, ginagawang negosyo ng mga politiko, matik ang mga ayuda, ang bilis nila bumili ng mga pang-ayuda. Alang tungpat sa mga ayuda. Mabuti kung pera yung binibigay. Kasi makikita mo kung magkano talaga yung binibigay. Pero kung halimbawa mga in-kind, laging may tungpats po. Pati sa pag-purchase ng mga ayuda, may mga kontraktor din mga kababayan, mga supplier, siyempre. So, ang nangyayari, pati yung miseries ng ating mga kababayan, ginagawang negosyo ng mga kurakot na politiko, ng mga taong gobyerno po. Yan ang katotohanan dyan. Yes, sabi dito sa balita ng GMA, Metro Manila's annual floods are often blamed on climate change. But for architect and urban planner Filino June Palafox Jr., it's just an easy excuse niya, masking decades of government inaction. Tama. Pag sinabing decades, ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, 3 years pa lang. Ibig sabihin, the previous administrations. Nagpabaya po, walang aksyon na ginawa at mga band-aid solution po. Kaya importante po yung pagpaplano, maayos na pagpaplano po. Yan ang binibigyang diin ni Architect Palafox. Urban planner siya po, mga kababayan. Kaya alam niya, he is an authority to speak on this issue, on this matter. Climate change niya is real. Pero niya, it's not the main reason Metro Manila is underwater every year. Paliwanag ni Palafox. Kung noon pa niya, umaksyon na tayo sa mga plano na dinisign pa since 1970s, our cities would be far more resilient today, even with stronger storms. Palafox, whose 4-decade career spans 45 countries and more than 1,700 projects, said the worsening floods
are man-made disaster driven less by nature than by political short-sightedness. He estimates there are at least 150 flood control recommendations prepared by local and international experts that remain unimplemented. You see, nagsarili siguro mga kababayan. Gusto nila yung design nila mula sa mga experts po sa korupsyon. Hindi yung eksperto sa solusyon, kundi eksperto sa korupsyon ang nasunod. Wala niya tayong kikitain sa mga susunod na panahon, susunod na taon, kung ganyan na niya yung gagawin natin. Pag permanent solution, dapat na niya temporary lang, pabanid-banid lang, para tuloy-tuloy ang daloy ng mga pundo taon-taon, may budget tayong hihigupin. Di ba? Kaya nga po, kahit yung mga kalsada, yung dating mga kalsadang pinagawa ng dating Pangulong Marcos Sr., magaganda po, tinibag, pinalitan ng walang mga bakal, madali pong masira. Sige lang po ang budget. Budget allocation mula sa Congress na may power of the purse. Kasi yung mga congressmen, karamihan mga kababayan, may mga, if not all, may mga favored contractor sila. Doon sila tumitiba mga kababayan ng bilyon-bilyon na ginagamit nilang kapital sa pamimili ng boto every election, every 3 years. Kasi nga po, ang problema din, yung mga mamamayan ayaw nang bumoto pag hindi nagbigay ng kwarta. Yan lahat po. Yan nagsimula po eh. So comes now the cycle of corruption. Binabawi nila sa mga projects para may pambili sila ng boto at siyempre yung sa kanilang sarili pagpayaman. Kailangan na ubusin sa pambibili ng boto. Di ba po? So ito yung sinabi ni Palafox. 150 flood control recommendations niya ang inihanda by local and international experts that remain unimplemented. Among the most prominent is the Parañaque Spillway, a project first included in the Metro Manila Flood Control Master Plan in the 1970s, panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Designed to channel excess water from Laguna Lake to Manila Bay during heavy rain, it would have prevented the backflow that inundates Marikina, Pasig, Taguig, and other lakeshore communities. So sabi niya po, it's been in every master plan for 50 years, Palafox said, but it was never built. Instead, we keep studying the same problem while people suffer the same flood. Nakita na ninyo kung ano yung nangyari? Kailangan talagang i-revisit ang flood control master plan. Ang dami pala na mga plano, hindi man in-implement. You see? Another abandoned initiative was the Laguna Lake Rehabilitation Project with a Belgian firm. It aimed to dredge the lake by 0.5 meter, restoring its floodwater storage capacity and reducing siltation from surrounding rivers. The Aquino administration canceled it in 2010, leading to a 1 billion penalty after the Philippines lost in international arbitration and no alternative project was pursued. Nakita na ninyo, mga kababayan, malalim yung problema po sa flood control. Walang continuity po. I-shelve nila yung mga magagandang plano. Pinalitan ng pangit. So alam na ninyo kung sino yung mga salarin po. Yan The Aquino administration canceled it in 2010, leading to a 1 billion penalty after the Philippines lost in international arbitration and no alternative project was pursued. Loging-logi yung gobyerno. Namayad pa nang i-cancel ni Pinoy, mga kababayan. So sabi po ni Palafox, the non-implementation of the flood control programs was not a question of technical capacity. Sa Netherlands the Delta work system of polders, dikes, yan ang itsura na polder, mga kababayan, insurged barriers has kept low-lying land dry for decades. Japan's metropolitan area outer underground discharge channel, a 6.3-kilometer network of tunnels with cathedral-like underground tanks, diverts typhoon floodwaters away from Tokyo. Yan ang the metropolitan area outer underground discharge channel sa Japan po. Tingnan nyo naman, parang cathedral nga. Yan, kita ninyo? Yan ang imbornal nila. Daanan ng tubig, parang cathedral.
Ganyan sila mag-design ng daanan ng tubig, mga kababayan. Yan ang Japan. Sabi dyan, how Tokyo built world's largest underground water tank for flood control protection. May tangke sila sa ilalim. Yan tubig. Dumadalo yung tubig sa underground tank. Yan the best sila, mga kababayan. Gumawa ng flood control project. Yan sabi dyan, Japan's battle with heavy rainfall. Yon ang tinutukoy ni Architect John Palafox. So ito anyang 6.3 kilometer network of tunnels with cathedral-like underground tanks diverts typhoon floodwaters away from Tokyo. Yun ang dapat gayahin natin. Hindi yung mga ginagawa nating mga dikes na ampaw, putol-putol. Tulad ng ginawa, mga kababayan, doon sa Bulacan, putol-putol. Galit na galit yung ating Pangulo. Dapat niya panagutin sila. Kaya tuloy-tuloy ang pag-inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi pinagluluko na lang tayo po na mga kontraktor at mga politiko. Sabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Sabi ni Palafox, closer to home, Vietnam has invested in large-scale flood control canals in Ho Chi Minh City, while Thailand manages monsoon flows through the Chao Phraya Dam system. Itong mga bansang ito did not wait for perfect conditions, sabi po niya. They started building, that's why they are ahead of us. Dito sa ating bansa, sabi ni Palafox, the real obstacle is political discontinuity. Flood control projects often require 10 to 15 years to complete, far beyond a president's 6-year term. Kaya sabi ko sa inyo, para continue po ang mga ginagawa ngayon ng ating Pangulo, ang dapat pong umupo na susunod na presidente, yung binasbasan dapat ng ating Pangulo. Kasi kung hindi, tingnan ninyo mga projects noong panahon, 20 years na umupo na presidente si Marcos Sr. Maayos po, magaganda yung mga projects noon. Diba? And in fact, sa kanya nagsimula yung mga flood control projects na diniscontinue. Yung mga studies, yung mga plans, diniscontinue ng Aquino administration. Malinaw po, kasi nga po sa politika, yung sa Bataan Nuclear, pinabulok ni Cory, Bataan Nuclear Plant, sayang. So, importante ang continuity po. So, pagkiusap ko sa inyo, nasimulan na natin ngayon. Kung sino yung basbasan ng ating Pangulo para makontinue ang kanyang mga nasimulan, yun ang isupport po natin. Flood control projects often require 10 to 15 years to complete, far beyond a president's 6-year term. That's the problem. We plan for 6 years, not for the next generation. Flood control does not get ribbon-cutting ceremonies. It's mostly underground, invisible, so politicians don't prioritize it. The result Metro Manila still depends on 1970s era pumping stations, narrow and silted rivers, and a drainage network overwhelmed by rapid urban sprawl. Natural floodplains have been paved over for development while informal settlements block critical waterways. Kaya yung ating Pangulo ngayon, ng ating gobyerno, sinisimula na pong alisin yung mga nakabara sa mga waterways, including yung mga informal settlers. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, DILG, higit 57,000 informal settler families na ilipat mula sa bahaing lugar. Kasama ito sa ginagawa na ngayon. In a release, DILG reaffirmed its commitment to flood risk reduction in line with President Ferdinand Marcos Jr.'s directive after he noted that many parts of the country still get flooded despite thousands of local flood control projects. These informal settlers previously living along waterways and easement areas vulnerable to typhoons and monsoons were relocated to government-owned housing units to improve their safety and resilience. So ngayon lang tayo nagkakaroon ng massive resettlement para mawala yung mga bara sa mga daanan ng tubig kasi binahaya na po ng mga informal settlers. So kailangan talaga yung government action po. Dapat decisive actions po. Yes, sabi po ni Palafox, every year we delay, we pay the price in lives lost, property destroyed, and businesses disrupted. Palafox warned, climate change is a factor, but our failure to prepare turns storms into disasters. Palafox then called for legislation that would protect long-term infrastructure plans from being scrapped by succeeding administration. He also urged the immediate revival
of completed feasibility studies for flood control, drainage improvement, and urban water management. We cannot control the rain, sabi po niya, but we can control how prepared we are. Stop using climate change as an excuse. Start building what we have been planning for 50 years, sabi po niya. Tama. So anyway, yan po yung ating topic ngayon dito sa ating podcast, Life with Dante M. So lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God Ito bless. naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.